Hindi siya dadalo sa SONA na usually obligasyon yan para dumalo. No? Dahil kahit si Leni Robredo, kahit dinedemonize siya ni Digong, ay dumalo siya sa mga SONA ni Digong. Pero dito ay talagang masama yata talaga ang loob at hindi siya dadalo. At hindi lang yon, ay meron pa siyang half joke na siya yung designated survivor. No? In a different situation, in a different universe, baka titingnan talaga yun as a joke. Pero dahil since last year, mismo yung chief ng Armed Forces, si General Browner, ay inamin na merong mga destabilization plots. At yung kanyang tatay, si ex-President Duterte, si Digong, ay inamin din na kinakausap nga niya yung mga general. Kasunod nung paglabas ni General Browner ng statement na merong mga destabilization plots against President Bongbong at saka sa gobyerno, ay medyo inamin na rin ni Digong. Sabi lang niya, ano ba masama? Kausap ko lang naman yung mga general. Tapos bumalat siya na kabahan kayo sa military at saka sa pulis. Umaalala mo yon na Christian, di ba? Last year. At fast forward, nung January, eto na. January 28, prayer rally without the prayer. Talagang diretsahan na. Diretsahan na yung kanyang mga palakot, yung kanyang mga threats from uprising, insurrection, mutiny, coup, secession, at yung lagi kong sinasabi na hint of assassination. Sabi niya, buti na lang, hindi na ako presidente, kundi baka natokhang pa siya. Kung lagi naman sinasabi ni Digong, binabawi niya pag naiipit siya, di ba? Joke only. No? Okay naman yung joke only. Kaso libo-libo yung patay . So hindi siya masyadong joke. Hindi siya masyadong joke, lalo na may kaso siya na crimes against humanity for more than 35,000 extrajudicial killings. At fast forward, yun din lang sinabi ni Baste Duterte, Mayor Baste Duterte, na di ba sabi niya, sariwa pa sa ating alaala. Baka mangyari sa kanila yung nangyari sa Romanov at saka kay Mussolini. At nung mga rally ni Kibuloy na dinaluhan ni Digong at saka ni Sara, ang isinisigaw ay wakasan, ibagsak si President Bongbong Marcos. So sa ganyang klaseng konteksto, parang hindi siya masyadong titignan as a joke. Lalo na panghuli, yung Vice President is literally and figuratively a heartbeat away from the presidency. Ibig sabihin, kung may mangyari sa presidente, diretso siyang magiging successor. Hindi na niya kinakailangan maging designated survivor dahil wala namang batas sa atin na designated survivor. Kahit pinopost siya ni Senator Ping Lacson, hindi naman yan umandar dahil inatras ng lower house yung kanilang counterpart bill. Naiwan lamang ang Senado na merong bill para magkaroon ng designated survivor. Kaya nagkakaroon ng maraming kahulugan yung ganyang klaseng statement ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga, siya ay napakalapit sa puso ng presidente. Kung sakali may mangyari sa presidente. Wala lang usap-usap yan sa Congress, sa Senate. Diretso na siyang presidente kung may mangyari. Ako curious ako, Sec Edu, no? How does it feel na matapos yung punto nyo sa isang interview? Parang yun, parang criticism yun. Parang lang, no? Parang lang. No? Pero hindi sa'yo, Hindi, yung mga nanonood dito, di ba? Pakalat-kalat naman si Sec Edu sa kung saan sa programa. Hindi ba niya papansin dito lang natatapos yung kanyang mga punto? Yung una, pangalawa, tapos panghuli. Hindi kasi may napanood ako na something recently. Sabi ko, frustrated siguro to si Sec Edu kasi nandun pa lang sa laying ng predicate na nasisingitan na . Nababara pa no? At least dito, nakalatag.
How does it Oo, feel? kaya masaya ako rito, hindi mo napapansin, 'no? Kahit, Mm. kahit puro pasa-pasa ako, lalo na Oo, pagdating ng susunod na guest. oo. May konting Carino Brutal pero nakakapagsalita ng dire-diretso 'no. Kasi ako I understand yung laying of Naman, the predicate 'no. Ano yan, building blocks yan, bago maano yung punto. Oo, ayan. bigla Okey ba? bago ka biglang maharang. Oo, ayan. I just wanted you to feel better kasi actually kaya ko kayo in-invite uli ngayong gabi, kahit Hmm. na-guest na namin kayo a few days ago. Sabi ko kasi feeling ko frustrated na frustrated 'to, kasi hindi Halata ba sa makaka mukha ko, yung na halata, ako frustrated? ah, Halata ba, halata ba? tapos medyo plastic, ngingiti. Tapos yung medyo ano, ayaw ayaw barahin yung bumabara, oo. Dito ako Parang binabara, ako binabara niyo ako dito, okey lang naman yun. Okey ba? oo, mas mabait ka, ng di hamak. Okey. Oo. Ng di Pero ako, hamak. hindi ako nakitan dun sa sagot ni Senator Ping dun sa ano, 'di ba nag-comment siya about this designated survivor quip ni Sara Duterte. Parang ginamit niya para mapag-usapan yung designated survivor bill. Parang sa'kin hindi siya cute. Oo, sorry, Sinakyan, oo, sinakyan. sinakyan. Kasi ang punto talaga rito, ito yung pag-usapan natin. What message is the Vice President sending? Kasi ano yan, 'di ba? Napanood ko yung clip, yung video. Tinanong siya, categorical. 'Di ba mahilig naman silang politicians love to dance around issues with their answers. Pero dito categorical, sabi niya, "No, hindi ako a-attend ng Hmm. SONA." Tapos number 2, I'm appointing myself as designated survivor. Sa dami-dami ng puwedeng sabihin. What message do you think she was trying to send to the president? Well, malinaw naman na pinapakita niya na siya ay galit, 'no? Sa isang, alleged joke, pinapakita niya na siya ay magsisimula ng bumanat. Na dati ay from her no comment at dun sa kanya mga namamasahing mga statement, ngayon ay magsisimula na siyang, tumira. At, malamang ditong parating na SONA ay magkakaroon siya ng counter SONA. Yung usual na ginagawa ng opposition, 'di ba? 'Pag may SONA, magka-counter Oo, SONA sila. Mukhang mm. ang kanyang mensahe, ako na 'yan. Ako na 'yang ayun lang, dinagdagan pa niya nung, statement na designated survivor, na ako ay ready and able na pumalit. Kung Oo, sakaling may mangyari, 'no, kung sakaling may mangyari, 'yun ang nadagdag at, hindi ang dating sa'kin ay hindi siya joke. Dahil nga dun sa pinaliwanag kong mga konteksto na napakarami. Isang konteksto lang nga, kitang-kita mo na yung threat, eh. Ito ang dami, ang daming build up. Pero ayun nga, ang medyo malinaw ay, hindi lang siya ay ready and, available. Anong tawag dun sa may nagtawag sa'kin, always available, 'no? available, oo. Always available, karat ka rin daw. Katulad ng kaninang umaga, tinawagan ako ni Michael Pahatin, yung kanilang guest, si Congresswoman Castro, hindi dumating. So ayun, nakakaladkad ako. Kaya ayun, patalon-talon yung video dahil nasa kotse, 'no? Nakita ko Nasa nga kanina. 'Di ba, patalon-talon, 'no, gano'n, 'no? Tumatalbog yung ulo, gumagano. Habang papunta ako dun sa, Albert Del Rosario Institute Conference on UNCLOS. Stat-based. Ayun ka na din Oo, hit. oo, ang daming mga ambassador na nandun. At, Oo, nandun din yung mga Coast Guard, Navy, dami, punong-puno yung Manila Polo Club. oo At, nga. ayun, nagkausap ko rin ng konti ni Secretary Anyo habang Ah, siya ay palabas, 'no. oo. At, Kumusta hindi yung ko alam, pitaka? kung binobola ako, pero mukhang sincero naman si Secretary Anyo na tuwang-tuwa siyang nanonood ng Fox First. Gano'n ba? Tulad nung tinatanong ko lagi, kumusta yung pitaka? Daming bodyguard. Ang daming bodyguard sa paligid, eh. Okey. Nung lumapit nga siya at nakipagkamay, 'no, na parang na-tense yung mga bodyguard, eh. Ba't nakikipagkamay kay Llamas ito? Delikado. Eto bago natin Pero ipasok yung ano, pero ba tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa ako bakit? kay Aino kanina, 'no, na pinagmamalaki niya na, ah, lagi siyang nanonood dito sa Fox Mm, First. oo. Akala Hindi, ang taas pa naman ng respeto ko sa kanya, 'no? Ah, bumagsak 'no? medyo medyo bumaba ng konti.
Ganun ba? Pero ano yan, si Secretary Anyo, warts and all, no? Is one of the more or most professional members of the official family, no? Kilala siya sa kanyang professionalism. Kasi galing DILG yan, 'di ba? Kung politiko yan, edi ginamit niya kung saan-saan. Anyway, ito bago natin sorry. Oo namin, kunya head ng intelligence, no, ISAP. ISAP. Namin. Talagang intel, yung hindi madaldal katulad ng mga guest dito sa Fox First. Talagang 'di ba, yung iisip he will keep it to himself yung kanyang mga opinion, no? Hindi katulad ng mga opinionated na mga guest dito. Oo, yung nagdadaldal tungkol doon sa mga key witnesses, no, na hindi dapat binabanggit. Sino yun? Kaya napapagalitan, no? Nangyayari yan, Nagdadaldal lang naman. Nagdadalsal sa kanya mga lecture na hindi naman pala dapat iladlad, di ba? Yun advice sa mga kinakausap ni Sec Edu. Linawin niyo sa kanya. Kasi ako may sinabi ako sa kanya nung isang araw, sabi ko, eto hindi pwedeng sabihin to, off the record to. Ayun, doon lang siya sumagot. Pero pag hindi mo pala sinabing gano'n, automatic pala. Ito last, bago ko tawagin yung guest natin, given this kind of message that the Vice President appears to be trying to send, how should BBM respond to this? Well, una, ay mukhang tinighten nila yung security dito sa parating na zona. Tinanggal na yung red carpet dun sa zona. Di ba dati, laging may red carpet siya, parang fashion show. Diyan nagpapakita na magagandang damit. Yung mga kongresista at mga senadora at yung mga asawa ng mga politiko. Kaya yun tinanggal na. So baka malungkot sila para to tighten security. Kaya ibig sabihin, una, siniseryoso na ng presidente itong joke na ito. Ikalawa, ay alam ko bumitik na rin siya doon sa kanyang passive-aggressive na attitude ay pumitik na rin siya. Maliban pa doon sa mga speeches niya noong nakaraang buwan na inuulit-ulit na niya yung destabilization as never before. Ngayon ay bumabalat na rin siya.